Si Roxanne, isang young billionaire na dalaga, ngunit malas sa pag-ibig. 28 na siya subalit wala pa siyang naging matinong karelasyon. Lahat ng mga minahal niya ay hindi nagtatagal sa kaniyang piling. Maybe something is wrong with her. Yan ang itinatak niya sa loob ng kaniyang isipan. No one stays sa piling niya, kaya baka may mali nga talaga sa kaniya. That is why ayaw na niya ng lalaki sa buhay niya. Kung may gusto man siya ngayon at hinahangad, ayaw na niyang magkaroon ng isang anak. Gusto na niyang magkaroon ng isang anak. Kaya ngayong gabi ang pag-uumpisa niya sa paghahanap. That's the Roxanne I know. Too sexy and way too seductive. What a goddess beauty, my friend. Pagpupuri ng kaibigan ni Roxanne sa kanya. Ngumiti siya sa kaibigan at proud na bumaba ng hagdan upang lapitan ito. She kissed her cheek at sinuyod niya rin ng kanyang paningin ang buong ayos ng kaibigan. I know I'm pretty, my dear friend, but look at you. Nangingibabaw ang ganda mo. Papuri ni Jane at nagtawanan silang dalawa. So, where's the party? Excited na wika ni Roxanne. You will know tonight. Excited rin itong tugon sa dalaga at nagpalitan sila ng mga ngiti. Roxanne and Jane are both billionaires, the daughters of a well-known business tycoon. They are also busy handling their own company. But despite their busy lives, they make sure that they can still have fun and enjoy their lives. They love clubbing and drinking, and the main reason is to get a man who will make them hot for a night. They are both good-looking pero wala silang mga boyfriend. They are wealthy, yet unhappy women. Pumunta ang dalawa sa isang nightclub kung saan maraming bilyonaryo, milyonaryo, model at artista ang pumupunta sa naturang lugar na yon. Pagkapasok nila sa loob ay agad silang humarap sa bartender. Two Bloody Mary, please! May kalakasang wika ni Roxanne sa lalaki. Agad naman sila nitong binigyan ng alak. Roxanne go for one drink and one more drink, habang ang kaibigan niya ngayon ay abala sa pakikipag-eye to eye sa mga kalalakihan. Tinapik-tapik niya ang legs nito to get her attention at ngumuso siya sa lalaking gwapo na palagay niya ay kanina pa titig na titig sa kaibigan. And Jane look at that man. Nangaakit ang mga mata nito na tila ba ay makalaglag panty. The man looks so breathtaking. Oh, I like that hot look, Roxanne. Sambit ng dalaga sabay tapik sa balikat ni Roxanne at gigil niya itong pinisil. Gosh, Jane, wag akong panggigilan mo. Hindi akong makakatalik mo for tonight. Ano ka ba? Biro niya rito. OMG, Roxanne, he is so handsome. Kagatlabi niyang wika na parang ginagalugad na ang kanyang perlas mula sa kanyang kinauupuan. Tumango-tango naman ang dalaga bilang pagsang-ayon. Jane, mukhang Dax. Aniya rito. I want this man tonight, Roxanne. I know he can do me good. Sagot nito at walang pagdadalawang isip na tumayo mula sa kanyang kinauupuan at iniwan ang kaibigan na tila para itong handa na para sa mainit na gabi. Jane is having a wild dance right now at partner niya ang lalaking yon, habang si Roxanne naman ay wala pa ring napupuso ang lalaki. May tatlong lumapit sa kanya but she doesn't like them. They are not her type, kaya nag-enjoy na lang siyang kasama ang alak. Sa gitna ng pag-inom ay nahuli niya ang bartender na panay nakaw ng tingin sa kanya. Mabilis niyang binawi ang kanyang tingin nang magtama ang mga mata nilang dalawa. Ngunit kalaunan ay tinignan niya itong muli. Nginitian niya ito at nakita niya kung paano nahiya ang lalaki sa kanya, kaya isang pilyang ngiti ang gumuhit sa kaniyang isipan. Gusto ko pa naman ng mga mahiyain. Aniya sa kaniyang isipan. Don't just steal a glance at me. I've already caught you looking at me. Now, look in my eyes and tell me what you want. Hamon niya rito. Dahil sa wala pa siyang natitipuhan sa gabing ito, ay mas mabuting makipaglaro muna siya sa lalaking ito. Masayang kalaro ang mga inosente. I'm sorry ma'am, sa pagiging bastos ko po. Naiilang at nahihiya nitong wika sa dalaga.
He's cute anyway. Aniya sa kaniyang isipan. Come on, if you wanna say sorry, look at me the same way you did before. Malandi niyang sabi rito, ngunit mahihiyain talaga ang lalaki at nakayuko lang ito. Come on, look at me now, boy. Muling hamon niya rito. Alanganin man, ay tinitigan nito ang dalaga sa mga mata. I'm sorry ma'am. Ang ganda mo po kasi kaya napapatingin ako. Mautal-utal nitong sabi. That was nothing. I know I'm pretty. And I understand your reaction. So, what's your name? Hindi na po ako boy, ma'am. Man na po ako dahil hindi na ako bata. Pumilantik ang mga pilik mata ng dalaga sa gulat at napahagalpak siya ng tawa. She doesn't expect na maririnig niya ang mga katagang yon mula sa lalaki, telling in front of her face that he is no longer a boy, but a fine man. Wow, you sound so interesting. You're so entertaining. Aniya rito. So again, what is your name? Lennon po. Lennon po ang pangalan ko. Lennon. Aniya na may ngiti sa mga labi. Inilahad niya ang kanyang isang kamay para rito. Napatingin naman ito sa kamay ng dalaga. Nag-iisip kung pauunlakan niya ba ang kamay nito. Come on, I just wanna know you. Bilang respeto sa isang customer at sa isang magandang babae na nakikipagkilala at nakikipagkamay sa kanya, ay tinanggap ni Lennon ang malambot na kamay ng dalaga na nakakailang hawakan. Sa sobrang lambot kasi ng kamay nito ay parang mabilis lang itong masaktan at tila parang kay dali lang mabali ang buto nito sa kamay. I'm Roxanne. Ngiting sabi niya, sabay sinenyas gamit ang kanyang middle finger, telling him to move more closer to her. Agad naman itong naintindihan ng senyas niya. Inilapit ng binata ang kaniyang tenga sa dalaga at binulungan siya nito. What size are you? Bulong nito sa lalaki at nanlaki ang mga mata ng binata. Agad itong napadistansya at napatitig ito sa dalaga na tila ay naguguluhan sa katanungan nito kung ano ba ang ibig nitong sabihin. Large po. Ang alin po ba? Damit ko po o ang sapatos ko? Mala-inosente nitong tugon. Muling napahagalpak sa tawa ang dalaga sa naging sagot nito sa kanya. Napaka-inosenteng lalaki. Sa dinami-rami ng lalaking nakilala niya, ay ang bartender pa na ito ang pinaka-inosente. Para maintindihan siya nito ay muli siyang sumenyas rito at binulungan itong muli. What I mean is, yung gitna mo, is it large? Muling napalayo ang lalaki sa gulat. Hindi kasi ito makapaniwala na maririnig niya ang mga katagang yon sa isang magandang babae, edukada at mapera. Ma'am! Hindi niya makapaniwalang wika. Humaba naman ang leeg ng dalaga, wearing her sarcastic smile, at tiningnan niya ang pantalon ng lalaki. Napabilog ang kaniyang mata, pati na rin ang kaniyang bibig dahil sa kaniyang tansya. Halatang halata kasi ang size nito dahil sa umbok nitong gitna sa loob ng pantalon. Oh, I think you really are. Aniya rito. Malagkit niyang tinitigan sa mga mata ang binata and trying to seduce him dahil pogi naman ito at natitipuhan na rin niya ito. Ito na ang lalaking nais niyang makabuntis sa kanya. Sunod-sunod naman ang paglunok ng binata sa sarili niyang laway. Lennon, I want you to give me yourself for tonight. Anito sa binata. Give myself po? You mean, ma'am, yung ano? Yes, I meant that. Sagot niya. Come on, isang gabi lang. I just need your sperm and I'm willing to pay you 1,000,000, even billion kung mabuntis mo ko. And if ever mabuntis mo ko ay wala kang pananagutan sa akin. All you have to do ay ang makipagtalik sa akin ngayong gabi at tapos na tayo. Nasarapan ka na? May pera ka pa. Alok niya rito. Kinaumagahan ay unti-unting nagising si Roxanne dahil sa sinag ng araw na tumatama sa bintana ng hotel. Tirik na pala ang araw. 8:00 na ng umaga at kagigising lang niya. Nang maimulat niya ng husto ang kanyang mga mata, ay wala na pala ang lalaking katalik niya kagabi. She looked around the room
dahil baka nasa paligid lang ito pero wala na ang mga damit nito sa sahig. Masyadong payapa ang himig ng silid. Palatandaan na siya na lang ang nasa kwarto at isang red box ang nakita niya sa kaniyang paanan. She decided to open it and she saw a simple dress. She smiled by looking at the cheap dress. Punit-punit na kasi ang damit niya kagabi dahil sa kaagresibuhan ng lalaki sa katawan niya. That's why ay wala na siyang maisusuot ngayon. Luckily, that bartender man bought her a simple dress to wear. "He's amazing, huh?" Wika niya sa kanyang sarili. Hindi man lang siya nito hinintay na magising upang mabayaran. Inayos na niya ang kanyang sarili at nag-shower na agad at nagpalit ng damit. Matapos nun ay umuwi na siya sa mansyon nila. Mabilis na natapos ang kaniyang araw hanggang sa gabi na. Nag-decide sila ni Jane na pumunta ulit sa club na yon na pinuntahan nila kagabi. Agad siyang lumapit sa bartender. "Hi there, your pay," sabi niya sa bartender sabay abot ng tseke. Pero nang tingnan siya ng lalaki, ay laking gulat niya nang mapagtantong hindi na itong lalaking naka one night stand niya kagabi. "Excuse me po ma'am, wala pa po kayong naiinom na alak. Mamaya na po ang bayad," sambit nito. Mapaklang ngumiti ang dalaga at binawi ang kaniyang kamay. "Oh, okay. Can I ask you a question?" "Sure po ma'am." "Nasaan si Lennon?" "Po? Sino po?" "Lennon," sagot niya. "Sino po siya?" Balik tanong sa kanya ng bartender. Kumunot ang noo ng dalaga kung bakit tila hindi nito kilala ang lalaki. "Si Lennon, yung bartender dito kagabi. Kasamahan mo siya, di ba? You should know him," sambit niya. "Ay ma'am, ako lang po ang bartender dito kagabi. Nagpa-switch lang po ako kagabi ng sandali sa kasama ko. Pero hindi po Lennon ang pangalan niya. Wala po kaming Lennon na kasama rito," sagot nito. Tikong bibig na hindi umimik ang dalaga dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi nito kilala si Lennon, ni hindi rin nito kasamahan si Lennon. Kung ganoon, sino ang lalaking nakatalik niya kagabi? Matapos ng gabing yon ay pabalik-balik si Roxanne sa club na yon, hoping to see Lennon again. But it's been a month now na pabalik-balik siya, pero hindi niya na ito nakita pang muli. Naging malaking palaisipan tuloy sa kaniya kung sino ang binata. Sino ba talaga ito? Sino ba si Lennon? After having sex with Lennon, ay hindi na siya nakipag-sex sa iba. She can't forget him. She always longed for his body. She always wanted to see him. And she wishes to see him again. And repeat that hot night they shared together. Kasalukuyang nakaupo ang dalaga ngayon sa loob ng kaniyang office nang makatanggap siya ng tawag mula sa kaniyang mama. "Darling, I and your dad together with your sister will arrive at our mansion tonight. Please come back home early dahil mayroon tayong mahalagang bagay na pag-uusapan." Anito sa kanya. Tumaas ang isang kilay niya. Sa tono kasi ng pananalita ng kanyang ina, ay tila ba meron silang emergency talk as a family. Bihirang mangyari ito kaya nakapagtataka. Hindi tuloy siya makapag-focus sa kanyang trabaho. "Mom, why does it seem so urgent? Do we have a problem? I know it's not about our company because our company is running good and fine." Aniya. "You will know about it tonight." "Come on, Mom. Tell me." "I said you will know it tonight." Markado nitong sabi sa kanya at binabaan siya nito ng phone. Napapaisip tuloy siya sa kung ano ang suliranin nilang pamilya. But she knows to herself that it's not about business, kaya hinayaan niya ang kanyang araw na matapos without thinking kung anong sasabihin sa kanya ng kanyang mama. Nang makauwi na siya, ay agad siyang pinagbuksan ng kanilang katiwala ng gate. Ipinasok niya ang kanyang kotse sa garahe. Sa gitna ng paglalakad niya sa loob ng kanilang mansyon, ay may mga boses siyang narinig. Mga boses na pigil ang mga tono sa pag-uusap, na parang gusto ng mga ito na walang ibang makakarinig sa mga pinag-uusapan nila. Nagtataka siya kaya sinundan niya ang sulok kung saan nanggagaling ang mga boses na yon. Nang matungo ang gawi na yon, ay nagkubli siya sa isang poste.
What? Pati ba naman kumpanya ni Roxanne ang idinamay mo? Noel, hindi ka na nahiya sa mga anak mo! Gigil at galit na wika ng kaniyang ina sa kaniyang ama. What? What about my company? Ta kanyang sabi sa kaniyang sarili. Sumilip siya ng bahagya sa nakaharang na poste sa kaniyang paningin at nakita niya ang kaniyang ama na sobrang problemado. What's going on here? Dugtong niyang tanong sa isipan at ipinagpatuloy ang pakikinig. Akala ko ba yung kumpanya mo lang ang nilapastangan mo? Pati na rin pala kay Roxanne. How could you do this to our company and family, Noel? Dahil lang dyan sa hayop na pagsusugal na yan, ay isinugal mo ang lahat ng atin. Galit na sambit nito sa asawa. Pagsusugal? Naglalaro pa rin ba si Dad sa kasino? At anong kinalaman ng mga kumpanya namin dito? Muli niyang tanong sa kaniyang isipan. Mas lalong tinulisan pa niya ang kaniyang pandinig. She really want to know what's going on. I'm sorry. Akala ko kasi mababawi ko pa ang mga naitalo ko. Kaya pumusta ako ng pumusta. Mababawi? My God! Anong babawiin mo ngayon, Noel? Ngayong naitalo mo na ang lahat ng meron tayo dahil sa pesteng kasino mo na yan. What? Malakas na bulalas ng dalaga at sabay na napalingon ng mag-asawa. Roxanne? Parehong bigkas ng mga ito sa mahinang tinig. Mom! Dad! What is this? Anong pinag-uusapan ninyo? Anong kinalaman ng kumpanyo ko tungkol sa pagkakasino mo, Dad? Naguguluhan niyang tanong sa mga ito. Mom! Tell me! I wanna know everything! Aniya sa mga ito. Ngunit ni isa sa mga ito ay walang balak na sumagot hanggang sa isang tinig ang nagsalita. Ipinusta ni Papa sa kasino ang lahat ng meron tayo. And that includes mine and your company. Our entire company. Wika ng kaniyang ate. Ano? Ginawa mo yun, Dad? Baling atensyon niya sa ama na ngayon ay hiyang-hiya sa sarili. Why did you do that? My company is running fine and good. Not just my company, but my sister too. How could you waste everything, Papa? Hindi ka pa nakontento sa pera mo. Isinama mo pa ang mga kumpanya namin. Then, what now? What will happen to us? Stress at galit niyang sabi sa ama. I am sorry, my daughter. Tanging sambit nito sa anak. Hinilot-hilot ng dalaga ang kaniyang dalawang sintido. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya sa nalaman. She worked so hard for her company. She didn't even let her company be behind sa mga kakompetensya nito. And here is her dad. Itinalo lang ang lahat ng pinaghirapan niya sa isang kasino. Mabutit hindi mo isinali ang mansyon natin, Dad. Magiging daga tayo kung pati itong bahay natin ay isinali mo pa sa pusta mo. Anak, pati din pala itong bahay ay hindi na sa atin. Mayroon na lang tayong 1 linggo para lumipat. Sabi ng kaniyang ama. What? Bulalas niya. I'm done! I'm so done with this! Aniya at hindi na niya kinaya ang sitwasyon kaya napa-walkout na lang siya. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay nawala sa kanilang lahat dahil lang sa pustahan. Na natapos lang ang lahat dahil lang sa isang malaking sugal. It's not fair. Matapos ng gabing yon ay kahit kailan ay hindi na siya pumasok sa company niya. Hindi na rin siya umuuwi sa mansyon. Matapos ng 4 na araw, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kaniyang ina. Mom, kung tatanungin mo ko kung kailan ako uuwi, it's not today, nor tomorrow. Walang mood niyang sabi. Anak, ano kasi? Alam mo naman na wala na tayong kahit ano, diba? Konting panahon na lang ang natitira sa atin na tumira sa bahay natin. Paubos na rin ang savings natin. Alam kong sobra itong hihilingin ko pagkatapos ng ginawa ng ama mo sa'yo at sa kapatid mo. Pero hihilingin ko sana na puntahan mo ang kumpanya ng kaibigan ng ama mo. Kailangan daw kasi niya ng isang sekretary at ikaw ang gusto niya. Anito. Mabigat man sa loob ay pinuntahan ni Roxanne ang kumpanyang yon.
Kasalukuyang nakatayo siya ngayon sa pintuan ng lalaking sinasabi ng kanyang mama. Humugot siya ng malalim na hininga upang kumatok sa pintuan. "Come in," sabi ng bruskong tinig ng lalaki. Agad siyang pumasok sa loob at bumungad sa kaniyang mga mata ang naka-black tuxedo na lalaki at nakatayo itong nakatalikod habang nakatingin sa glass mirror nito, enjoying the beautiful sight. Napalunok siya ng sunod-sunod habang tinitingnan ang lalaking yon. Kahit nakatalikod kasi ito sa kanya, ay tansya niya ang kagandahan ng katawan nito. "Good morning, sir." Bati niya rito. "Finally, you're here, Miss Roxanne." Bruskong sabi ng lalaki sa kanya. Tila parang tumigil ang mundo niya sa narinig. Tila ay pamilyar ang boses nito sa kanya. Tila parang kilala niya ang lalaking ito. Pakiramdam niya isa siyang malamig na yelo nang dahan-dahan itong humarap sa kanya. "Lennon?" Gulantang niyang bulala sa pangalan nito. "Finally, you send yourself to me right now, my soon-to-be wife?" Anito. Wife? Anong wife?" "Yes, Roxanne, you will be my wife." Walang kagatol-gatol nitong sagot sa kanya. "Ha? Teka nga lang, bilang sekretaryang pinunta ko rito at hindi upang maging asawa ng kahit sino." Aniya rito at naguguluhan sa mga kaganapan ngayon. Ano bang drama to, Lennon? Tsaka ano to? Isa kang bartender na nakaupo sa CEO desk? Alam mo, tama na yung daydreaming mo. Okay lang naman ang mangarap ka na maging CEO balang araw eh. Pero umalis ka na dyan sa desk ng iba and call your boss. Because there's no way that a bartender will be a CEO for just 1 month. That's very impossible. "Lennon Guerrero. I'm Lennon Guerrero, your CEO." Anito, habang nakatingin ng diretsyo sa kaniyang mga mata. Napalunok siya ng sunod-sunod ng sarili niyang laway. His eyes are so hot, and the way he looks at her is damn crazy. He brings a different charisma. Isa-isa tuloy bumalik sa kaniyang isipan ang namagitan sa kanila noon. No way!" Pailing-iling niyang sambit. "Yeah, there is no way. That's your belief. But believe it right now. I am your boss. I am your soon-to-be husband, Roxanne." Anito. "Husband?" Aniya at pilyang ngumiti. "Nahihibang ka na yata. Sige, kung CEO ka, fine. Pero masyado ka namang baliw kung asawa mo na ako agad. I don't remember na niligawan mo ko. I don't remember that I'm in a serious relationship with you. I don't remember that someone proposed to me. And there's no way that I'm having a husband." Mataray niyang sambit. "Are you done talking?" Seryoso nitong wika. "Ano ba kasing pakuluto? Ano bang kagaguhan ang sinasabi mo sa akin?" Sambit niya at nag-uumpisa na siyang mainis. "Come here. Come closer to me." Anito sa dalaga, calling her with his 4th finger. Lumapit ang dalaga sa desk ng binata at may hinalughog lang itong mga papers sa maliit nitong kahon. "Here, look at these papers." Anito at isa-isang inilapag sa table ang mga papeles. Napako lang ang tingin ni Roxanne sa mga papers na hinalungkat nito na ngayon ay nasa mesa na. "Look at it. You want to know the answer, right? Now, look at that papers." Napatitig ang dalaga sa mga papeles. "What are you waiting for?" Dugtong nito at isa-isang binasa ni Roxanne ang mga nakalahad sa mga papeles. Habang binabasa ng dalaga ang lahat ng mga papers, ay nagsasalubong ang kaniyang mga kilay. Binasa niya ito ng paulit-ulit kung tama ba siya sa mga nababasa niya. Yes, a CEO like her who used to read so many papers ay first time nagduda sa papel na binabasa niya. She was shocked. Hindi niya magawang maniwala sa mga nakasaad sa papel. Matapos mabasa ang lahat, ay napatingin siya sa binata. Mga titig na puno ng katanungan. "You want to ask me why I have those papers?" Anito sa dalaga. Paano? Bakit? Paano nangyari to?
Tanging sambit niya sa binata at nakita niya itong ngumisi. It's simple. The bartender you know is the owner of that club. And why do I have these papers? Or maybe you want to ask me why I own your company now and your family's company including your mansion, right? Anito. Your dad loses to me and he bet all of your family's property. That's why I have those papers. Do you wanna know why your mama sent you here? Dugtong nito. Pagkasabi ng mga katagang yon, ay tila namimilipit ang mga bituka ng dalaga. Tila parang nanuyot ang lalamunan niya. Parang tumigil ang mundo niya. Wala pa nga itong sinasabi sa kanya pero parang winawasak na nito ang kaniyang buong kaluluwa. Your dad is aggressively willing to bring back all of your property to his very own hand. He doesn't want to experience poverty. And do you know what he did? It was you. Anito. Ikaw ang kapalit ng lahat. He will own his company again without any hassle. Wika nito at hinawakan nito ang baba ng dalaga at pinatingala niya ito sa kanya. Look at me in my eyes so you will understand what my lips will say. Dugtong nito habang si Roxanne naman ay titig na titig sa mga mata ng lalaki. He looks at her like he already owned her entire life. Your dad and I had a very special agreement and it was you. He replaced for everything. Mapapasa kanya ulit ang kanyang kumpanya. Pero kapalit ang kanyang isang prinsesa. And that princess is you, baby. Anito sa dalaga and he kissed her neck. Nanlamig ang buong katawan ng dalaga sa nalaman. It can't be. There is no way na ipagpapalit ako ni Papa dahil lang sa pera. Anak niya ako. Mahal niya ako. Aniya sa kanyang isipan. And then she realized na adopted lang pala siya ng mga ito. Her face is covered by sadness and tears. Hindi na nga niya napigilan ng lumuha sa harapan ng lalaki. Don't call me princess. I'm not my dad's princess. Ampun niya lang ako. I'm not important to him, that is why I'm here in front of you being bargained. Aniya sa lalaki with full of pain into her voice. Ano bang tungkulin ko sa'yo? Ang paligayahin ka? Sige, I will make your manhood happy right now, right here in your office. Wika niya at isa-isang binuksan ang mga butones ng kaniyang damit sa harapan ng lalaki. Stop! Kumando nito nang makita nito na binuksan ng dalagang zipper ng pantalon nito. Ngunit hindi nakinig ang dalaga. I said, stop! Dumagundong nitong wika. Gamitin mo ako! I know nagagawin mo lang naman akong parausan mo. Kaya araw-arawin mo na ako at simulan natin ito ngayon. Aniya habang may pait pa rin sa muka. I said stop it! Anito sa galit na tinig. Wear your clothes. Wear it! You are here to be my wife, not as my war. Sabi nito at isinuot sa dalaga ang mga damit nito. If you want to give yourself to me, do it on our first night. Anito sa dalaga. I'm even willing to tie you on our bed while making love with you, Roxanne. At dumating na nga ang kasal ni Lennon at Roxanne. The wedding is so fancy. Aabot ng halos 10 milyon ang ginastos dahil lang sa kasal na yon. Kahit na ingrande ang kasal, ay hindi masaya ang puso ni Roxanne when she saw her mother and father's faces na halos hindi makatingin ang mga ito sa kanya. Sa bawat paghakbang niya sa red carpet ay parang dinudurog ang kaniyang puso. Masakit pa rin sa kaniya ang lahat. Ni konting bawas ay hindi nabawasan ng sakit na kanyang nararamdaman para sa mga ito. Mahal na mahal niya ang kaniyang mga magulang, ngunit nagawa lang siya ng mga ito na ipagpalit sa yaman. Habang sa kabilang banda naman ay titig na titig si Roxy sa magiging asawa ng kaniyang kapatid. Siniko nito ang ina. Ma, sana ako na lang ipinakasal mo sa lalaking yan. Anito sa ina. Tama na ngang pantasya anak. Tama na ang isang sakripisyo. Kung may magagawa lang sana ako, ay hindi ko na ito gagawin.
Nanlulumong wika nito habang hindi ito makatingin sa ikinakasal na anak. Nagsumpaan ang dalawa. Nawala sa kaibuturan ng puso ni Roxanne ang kung ano man ang isinusumpa niya sa harap ng altar. Oo, may nangyayari na sa kanila ng lalaki. Ngunit hindi niya ito mahal. Hindi rin siya nito mahal. Magiging sausawan lang siya nito gabi-gabi sa kauhawan ng katawan nito. Natapos na ang kasal at kasalukuyang nasa iisang kwarto na ang dalawa. Nakatayo siya ngayon sa harapan nito habang nakaupo ito sa kama. Remove your clothes. Utos nito sa kanya. Labag man sa loob niya, ay isa-isa niyang hinubad ang kaniyang suot at ngayon ay hubot-hubad na siya sa harapan nito. Ano pa bang gusto mong gawin ko para sa'yo? Mahina niyang wika habang hindi niya ito tinitignan sa mga mata. Dance for me. Anito at iginalaw nga ni Roxanne ang kaniyang balakang sa harapan nito. Tinitigan naman siya ng kaniyang asawa mula ulo hanggang paa. That's all you've got? Hindi nito nasisiyahang sambit. Lambutan mo pa, galingan mo pa, and kiss me. Utos nito sa kanya at yun nga ang ginawa ng dalaga. Nilambutan pa niya ang sayaw ng kaniyang balakang at akmang hahalikan na niya ang lalaki nang bigla itong tumayo mula sa kama. Kinabahan siya sa ginawa nito. Natatakot siya na baka saktan siya nito dahil may karapatan itong gawin yon sa kanya. Dahil bayad siya nito. Kahit katayin siya nito, ay may karapatan ito dahil nga bayad na siya. Gusto mo pa bang mas galingan ko pa? Uulitin ko na lang. Aniya rito. Roxanne, isuot mo na ang mga damit mo. Hindi ko kayang angkinin ka na ganito ka sa akin. You're scared of me. And you can't even look in my eyes. Anito sa asawa at hinarap ito. Roxanne, makinig ka sa akin. I value you. Maniwala ka man o hindi, mahal kita, Roxanne. Noon pa man ay mahal na kita. Matagal na akong nakasubaybay sa'yo at matagal ko nang sinabi sa sarili ko that you are the one who will be my wife. Hindi ako nagpakasal sa kahit sinong babae dahil ikaw ang gusto ko. Roxanne, bibigyan kita ng 2 buwan to love me. At kung hindi mo ko kayang mahalin, matapos ng araw na yon, I will set you free. Wika nito sa dalaga at agad na nilisan ng silid. Habang si Roxanne naman ay nakatanggap ng tawag mula sa kaniyang kaibigan na si Jane. Binati siya nito ngunit iba ang napuntahan ng kanilang usapan. Jane, mag-party tayo. Aya niya sa kaibigan at nais niya itong makausap tungkol sa kung ano ang kanyang nararamdaman. Yes naman, I like that. Walang atubili nitong tugon. Nagkita ang dalawa sa isang club at nag-inuman silang dalawa. Roxanne, bagong kasal ka. Dapat umuungol ka ngayon imbis na mag-inom kasama ko. Sambit nito sa kanya. Sorry. Hindi ko lang alam kung anong dapat kong maramdaman. Binayad ako ng mga magulang ko para maibalik sa mga kamay nila ang mga ari-arian namin. Nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon sa ginawa nila sa akin, Jane. At pakiramdam ko ay hindi ako magiging mabuting asawa sa asawa ko. Hindi ko siya mahal. Pero sabi niya, mahal niya ako. Aniya rito. Roxanne, asawa mo yan. I believe na makakahanap ka rin ng rason upang mahalin mo ang asawa mo. At kung ayaw mo pa rin sa kanya, edi ibigay mo sa akin ang head pa naman ni Lennon. Hirit nito sa kaibigan. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa, ay may lumapit na isang lalaki sa magkaibigan. Hi, can I join you ladies? Yes, of course. Agad na wika ni Jane sa lalaki. Ngumiti ito kay Jane. At ibinaling nito ang atensyon kay Roxanne. What a beautiful lady. What's your name? I'm Roxanne. Pakilala niya rito. Oy, Roxanne, sayaw muna ako ha. Agaw atensyon ni Jane sa kaibigan at naging magandang oportunidad para sa lalaki na lagyan ng gamot ang inumin ni Roxanne. May asawa ka na ba? Tanong nito nang makaalis na si Jane. Ipinakita naman ni Roxanne ang kanyang wedding ring. Yes, meron na akong asawa. Sagot niya at kinuha ang inumin niya.
Akmang iinumin na ito ni Roxanne nang biglang may isang malakas na kamay ang pumigil sa kanya. Napatingala siya sa lalaki at laking gulat niya kung sino ito. Lennon? Bulalas niya sa pangalan ng kaniyang asawa. Mabilis na inagaw ni Lennon ang baso mula sa kaniyang asawa at itinapon ito sa mukha ng lalaki. Napatayo si Roxanne sa biglaang kaganapan. Natumba ang lalaki sa lakas ng suntok ni Lennon. Lennon! Ano ba? Tama na! Lennon! Hiyaw niya sa asawa. Ngunit igting bagang at galit na galit ang asawa niya. Kwinelyuhan pa nito ang lalaki at pinatayo sabay suntok sa sikmura. Sira ulo ka! Kalantin mo ng iba, wag lang ang asawa ko! Igting bagang nitong sambit, sabay inihagis ang lalaki at natapon ang katawan nito sa lagayan ng mga alak. Nagsibasaga naman ang mga bote. Nang matagal makatayo ang lalaki, ay bumunot si Lennon ng pera mula sa kanyang wallet at inilapag ito sa harap ng bartender. For damages! Anito at sobra-sobrang pera ang inilapag niya sa harap nito, sabay hila sa kamay ng kaniyang asawa. Lennon! Bitawan mo nga ako, Lennon! Ano ba? Masakit! Reklamo niya sa masakit na pagkakahawak ni Lennon sa kaniyang kamay. Ngunit wala itong imik at hila-hila pa rin siya nito palabas ng club. Lennon, ano ba? Bitawan mo nga ako, Lennon! Matapang niyang wika. Ngunit agad lang binuksan ni Lennon ang pintuan ng kotse. Ayaw sumakay ni Roxanne sa kotse nito. Sinabing bitawan mo ako! Aniya, sabay bawi ng kaniyang kamay rito. Galit naman siyang hinarap ni Lennon. Sa puntong ito'y binalot ng lamig ang buong katawan ni Roxanne. Ang kamalditahan niya ay biglang tumiklop nang makita niya ang galit sa mga mata ng asawa. Get in the car! Matigas nitong sambit. Ayoko! Ano bang problem? I said get in the car now! Mariing utos nito. Nagulat si Roxanne sa mabagsik na boses ng kaniyang asawa. Para itong nagpalit ng anyo. Kaya napabikit na lang siya ng kaniyang mata at nakapako ang kaniyang mga paa sa kaniyang kinatatayuan. At halos ayaw ng humakbang ng kaniyang mga paa dahil sa takot. Don't you hear me? I said get in the car! Get in the car now! Ulit nitong utos sa asawa at mabilis na natauhan si Roxanne at sumakay sa kotse nito. Sa gitna ng biyahe ay walang imikang dalawa, ngunit nasa kay Roxanne pa rin ang takot. Tahimik ang asawa niya ngunit bakas pa rin sa mata at mukha nito ang galit. Gusto man niyang magsalita ngunit hindi na niya tinangkapa. Pagkarating nila ng bahay ay hinila pa rin siya ni Lennon, papasok sa kanilang pamamahay. Binitawan siya nito at mahigpit siya nitong niyakap. Nagulat si Roxanne sa ginawa nito kung bakit siya nito niyakap. Kanina lang ay halos kainin siya nito ng buhay dahil sa galit. I'm sorry, honey. I'm sorry for yelling at you. I didn't mean it. I was just don't know how to handle my anger when I saw that stupid man putting something in your drink. Nag-alala ako ng sobra para sa'yo. Anito sa asawa at hindi namamalayan ni Roxanne na kusa na pala siyang yumayakap sa bisig ng kaniyang asawa at kusang tumulo ang kaniyang mga luha mula sa kaniyang mga mata. Nasa isipan niya rin ang takot nang sinigawan siya ng kaniyang asawa kanina. I know I scare you. I'm sorry. I won't do it again. Alo ni Lennon sa asawa. Pwede bang wag mo na akong sigawan ulit? Humihikbi niyang sabi sa asawa. I promise, I won't. I won't ever again. Sagot nito. Bagong kasal si Roxanne at Lennon, ngunit walang apoy ng pagmamahalan sa pagitan nilang dalawa. Ang mansyon na tinitirhan nila ay tahimik at tila mga pipi ang nakatira. Nangangapa pa si Roxanne kung paano maging isang asawa sa mabuti niyang kapareha. Kasalukuyang nasa hapagkainan ng dalawa at ni konting pag-uusap ay wala sila. Han, basag katahimikan ni Lennon. May pupuntahan pala ako ngayon. Titignan ko ang isang gubat na ibinibenta sa akin ngayon ng kakilala ko. Maganda raw yung gawing resort. Samahan mo naman ako. Masuyo nitong aya sa asawa. Sige. Maikli niyang sagot.
Tahimik nga ang pagsasama nila ni Lennon, pero ni isang beses ay hindi siya nito pinilit na makipagtalik. Nirerespeto siya nito at kung tutuusin ay mabuti itong asawa sa kanya. Kaya siguro ay bibigyan niya ng pagkakataon na mahalin niya ang asawa. Nasa likod sila ngayon ng kanilang mansyon at may 2 private chopper ang nakaparada doon. Lennon, bakit 2 chopper? Tanong niya. Akala ko tayo lang. I guess, hindi lang kayo. Kasama rin ako. Wika ng isang lalaki na nasa pilot seat. Napatingin si Roxanne sa lalaki at nagpalipat-lipat ang kaniyang tingin sa lalaki at sa kaniyang asawa. May kakambal ka, Lennon? Aniya sa asawa dahil hindi naman niya nakita ang lalaking ito sa araw ng kasal nila ng kaniyang asawa. Bumaba ang kakambal ni Lennon mula sa chopper. Hi, I'm Leonard, your husband twin brother. Wika ng lalaki, sabay lahad ng kamay sa babae. Malugod naman iyong tinanggap ni Roxanne. Bro, magaling kang pumili. Kung hindi mo ito asawa ay magugustuhan ko rin ito. Pilyo nitong wika sa nakakatandang kapatid. I wonder kung sinong babae kaya ang magpapatino sa'yo, Leonard. Anito sa kapatid. Lennon and Leonard is way too different. Kung loyal si Lennon, ay playboy naman si Leonard. Let's go! Aya ng babaeng nasa chopper. Maganda ito at sexy. Napatitig naman si Lennon sa kapatid. Huwag mong gawing hotel ang chopper ko, Leonard. You're too late, brother. Pilyo nitong sagot at tinalikuran ng kapatid. Agad itong sumakay sa chopper at ito mismo ang nagsilbing piloto ng chopper nito. Habang si Lennon at Roxanne naman ay nakasakay na sa isang chopper. Lennon, ikaw ang magiging piloto nito? Bakit wala tayong ibang kasama? Taka niyang tanong sa asawa. Ngunit isang mariin na halik sa labi ang isinagot nito sa kanya. Mga halik na kay lalim. Sinunggaban pa siya nito ng isa pang halik at napapikit na lang siya ng kaniyang mga mata. For almost 3 weeks nilang pagsasama ay ito pa lang ang pagkakataon na hinalikan siya nito sa labi. Hinawakan ni Lennon ang mukha ng asawa. Don't call me Lennon. Asawa mo ko. Tawagin mo ako as your honey or husband. Please. I want to be part of your life. Tingnan mo ako na asawa mo. Huwag yung bartender na naka one night stand mo, Roxanne. Pakiusap nitong sabi sa asawa at agad na pinaandar ang chopper. Ready to leave. Pinauna lang nila ang chopper ni Leonard at sumunod na sila. Habang abala si Lennon sa chopper, ay titig naman si Roxanne sa mukha nito. Hindi na niya namamalayan nang umingiti na pala siya habang nakatingin sa mukha ng kaniyang asawa. Humahanga siya sa kabaitan ng kaniyang asawa at halos ayaw niyang lubayan ito ng tingin dahil sa taglay nitong kakaibang karisma. Ngayon lang niya natitigan ito ng husto at ngayon lang niya napagtanto kung gaano ito kamatipon ng lalaki. Do you start loving me, my wife? Remembering my face, inch by inch? May ngiti sa labing wika nito at tiningnan ng asawa. Agad namang nagbawi ng tingin si Roxanne. Maganda palang tanawin dito, ano? Aniya sa asawa upang iwasan ang tanong nito. Talagang maganda, pero mas maganda pa doon sa pupuntahan natin. Pero mas maganda ang katabi ko. Hirit niya sa asawa at napatingin si Roxanne. Nagtama ang kanilang mga mata. Tila nanlamig ang buong katawan ni Roxanne dahil sa titig na yun ni Lennon sa kanya. Mga titig na nagtatangi sa kanya. You're beautiful, my wife. Dugtong nito. Lennon, ano ka ba? Diyan ka nga tumingin sa dinadaanan natin. Kinakabahan ako sa'yo eh. Aniya rito. Honey, it's honey. Call me your honey, Roxanne. Muling paalala nito sa asawa. Ang pamamasyal nila ay nagkaroon ng magandang dulot. Mas nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang mag-asawa. Kapwa na-enjoy din nila ang kanilang pamamasyal kasama ang isa't isa. Sa gitna ng pamamasyal ay nakatanggap ng radio call si Lennon mula sa kakambal. Lennon, mauna na kaming umuwi. Maganda ang area na to. Kaya kung ako sa'yo, kunin mo na. Anito sa kapatid. Yeah, gusto din naman ito ng asawa ko. Kaya kukunin ko ito. Sige na, mauna na kayong umuwi at susunod kami.
Turan niya rito at agad na lumiko pa uwi ang chopper ni Leonard. Habang sina Lennon at Roxanne naman ay nag-ikot-ikot pa saglit bago sila umuwi. Paalis na sila sa naturang area nang biglang nagtaka si Lennon sa naging takbo ng chopper. Nagpaikot-ikot ito sa ere. Lennon, anong nangyayari? Lennon, magka-crash ba tayo? Kinakabahang tanong ni Roxanne sa asawa habang napahawak siya sa isang braso nito. Relax, we are running out of fuel. Kalmado niyang sabi rito. Pinacheck niya ito sa kaniyang tauhan bago ito ginamit pero pumalya ata ang kaniyang tauhan. Ano? Running out of fuel na pala, tapos gusto mo akong mag-relax? Natatakot nitong sambit sa asawa. Roxanne, please, relax para hindi ako mataranta. Anito sa asawa ngunit nagsisisigaw na ito sa ere. Lennon! Lennon! Sigaw ni Roxanne habang pabulusok ang sinasakyan nilang chopper. Habang si Lennon naman ay kasalukuyang kausap ang kapatid sa kabilang linya. We need your help, Leonard. Our plane is having a problem and it's crashing. Anito sa kapatid. Ano? Lennon, anong area kayo? Nasaan kayo? Babalikan ko kayo. Nag-aalala nitong tanong. I don't know. Lennon! Naluluhang sigaw ni Roxanne. Nang pabagsak na ang kanilang chopper, nasa isip ni Roxanne na mamamatay na sila ng kaniyang asawa. Habang si Lennon naman ay sinisikap niyang huwag silang bumulusok sa lupa. Hope I made it in time. Aniya sa kaniyang sarili at sinisikap na sa tubig sila babagsak. Sabay malakas na bumulusok ang kanilang chopper sa tubig. Agad na binaling ni Lennon ang kaniyang atensyon sa kaniyang asawa. Kinuha niya ito at mabilis silang umahon sa tubig. Mabuti na lamang at hindi kalayuan sa kanilang pampang. Honey! Honey! Alalang tawag niya sa asawa. Nang maihiga ito sa buhangin, agad niyang kinuha ang radio na nakasabit sa kaniyang pantalon, ngunit wala itong signal. Napasapo siya sa kaniyang ulo at problemado siya sa kung ano ang mangyayari sa kanila ng kaniyang asawa. Mabuti at wala naman itong kahit anong sugat or ano pa man sa katawan na pwedeng mag-cause ng injury. Nakahinga siya ng maluwag habang tumitingala sa langit. Naghihintay na baka bumalik ng chopper ng kaniyang kakambal. Habang sa kabilang banda naman ay nag-iikot ang chopper ni na Leonard. Ngunit malawak ang kagubatan. Hindi niya alam kung saan napadpad ang kaniyang kakambal. Sumapit na ang 6:00 ngunit hindi niya mahanap ang dalawa. Sinubukan niyang kontakin ang radio nito ngunit hindi ito makontak. Kaya labag sa loob siyang bumalik ng mansyon. He quickly called his 4 private pilot of his 4 chopper upang tulungan siyang hanapin ang kaniyang kakambal sa kagubatan bukas pagbukang liwayway. Habang sa kabilang banda naman ay nagising na si Roxanne. Unti-unti siyang umupo sa buhangin at bumungad sa kaniyang paningin ang kaniyang asawa na abala sa paglikha ng apoy gamit ang kawayan. Hubot-hubad ito at napagtanto niya na nasa kanya na pala ang damit nito. Gising ka na pala, Han. Anito sa asawa at nilapitan ito. Kumusta? May masakit ba sa'yo? Umiling siya rito. Jacket mo, baka nagiginawan ka na. Aniya sa asawa ngunit hindi nito tinanggap ang jacket. Suotin mo yan, kaya kong sarili ko. Tingnan mo ang 6 na abs ko, matigas yan. Matagal pa yan bago tabla ng ginaw. Biro niya sa asawa. Matigas ka dyan, ang yabang mo. Aniya rito at inirapan ng mga mata. Ang sungit ng asawa ko matigas nga to, hawakan mo pa. Hamon ito kay Roxanne. At nakarinig sila ng pagkalam ng kanilang mga sikmura. O ano, matigas ba ang bituka mo? Asar niya sa asawa at pilit na napangiti si Lennon. Kapwa sila gutom ngunit wala silang pagkain. May pera silang dala ngunit walang silbi ang pera ngayon sa kanilang sitwasyon. Wala silang mabibilhan at ni mga taong hihingan nila ng tulong ay wala rin. Kaya ang gutom nilang mag-asawa ay itinulog na lang nila. Kinaumagahan ay agad na nagpasya ang mag-asawa na pumasok ng gubat. Nagbabaka sakali sila na may mahanap sila na kahit anong prutas upang pangtawid ng gutom. At sa wakas, sa kanilang paglalakad ay nakakita sila ng isang puno ng saging at puro hinog na ang bunga nito. Pinitas nilang 2 bunga ng isa-isa
at bumalik sa kanilang tambayan. Subalit ang saging ay mabilis na ubos. Sumapit ang gabi at malakas ang hangin. Kailangan nila ng masisilungan. Nagpa siya ang dalawa na lisanin ang lugar at maghanap ng masisilungan. Lumakas pa ang pagkulog at pagkidlat. Mas lumakas din ang pagbulusok ng ulan at kapwa silang basang-basa sa ulan. Nakakita sila ng isang natumbang malaking puno at sapat upang pagsilungan nila, ngunit nasa tawid ito ng ilog. Malakas ang agos ng ilog at may malalaking bato. "Kaya mo bang tumawid?" tanong ni Lennon sa asawa na nag-aatubiling tumawid. "Kakayanin ko," sagot niya rito. Ngunit pansin ni Lennon na takot ang kaniyang asawa na tumawid, kaya walang pasabi niya itong binuhat. "Kunwari ka pa, nandito naman ako," aniya sa asawa habang karga-karga ito habang tinatawid ang masungit na ilog. Ungol ni Lennon nang may matalim siyang kung anong naapakan sa kaniyang paanan. "Lennon, anong nangyari? Ibaba mo ko, titignan ko," nag-aalala niyang sabi sa asawa. "Wag na, kaya ko. Baka mapano ka pa rito, gabi na. Malalim na ang tubig sa unahan," aniya sa asawa at binunot ang kaniyang paa mula sa tumusok rito. Napangiwi siya sa sobrang sakit, ngunit pinilit pa rin niyang makayanan ng lahat at matagumpay silang nakatawid sa ilog. Inilapag niya ang kaniyang asawa sa lupa at sabay silang sumilong sa ilalim ng malaking puno. Sa bawat pagkidlat ay naaaninag ni Roxanne ang dami ng dugo na lumalabas mula sa talampakan ng kaniyang asawa, kaya't mas nag-alala siya para rito. "Lennon, akin na nga ang paa mo, tingnan ko." "Wag na, ako na." "Honey, please?" aniya sa asawa at napangiti si Lennon nang tawagin siya nitong honey. "Kailangan ko pa palang masugatan bago mo ko tawaging honey. Kung alam ko lang sana ng mas maaga, ay matagal na sana akong nagpasugat." Pilyo nitong sabi at walang ingat na dinampot ni Roxanne ang paa ng kaniyang asawa, kaya napaungol ito dahil sa sakit. "Dahan-dahan naman," reklamo nito. "Ang dami mo kasing alam." Mataray niyang wika rito, subalit palihim siyang napangiti. Ewan ba niya pero sa bawat hirit sa kanya ng kaniyang asawa ay kinikilig siya. Kinapaka pa ni Roxanne ang sugat ng asawa at may naramdaman siyang matigas sa paa nito. May naiwan palang matigas na bagay sa loob ng paa nito, isang malaking tinik. "Huhugutin ko to masakit to kaya tiisin mo," paalala niya sa asawa sabay hugot ng tinik sa loob ng paa nito. Napasigaw naman ng walang ingay si Lennon dahil sa biglaang ginawa ng asawa. "Ha naman, sasagot pa sana ako Nagpaalala ka pa sa akin kung diniretso mo rin palang bubunutin." Nakangiwi nitong sabi sa asawa. "Ganun talaga para hindi masyadong masakit. Dapat biglain." Rason nito. Pinunit ni Roxanne ang kanyang damit upang itali sa sugat ng asawa. "Roxanne, wag na. Wala ka ng damit, baka mapano ka pa. Kailangan nating talian ang sugat mo. Baka mapasukan pa to ng dumi at baka ma-infection pa. Wala tayong dalang medisina. Hindi natin alam kung kailan tayo makakaalis rito. Huwag mo kong alalahanin. Kaya ko. Kaya kong tumagal sa ginaw." Aniya rito. "Hindi naman ako sa ginaw nag-aalalahan. Nag-aalala ako sa'yo. Kapag ganyan kalantad ang dibdib mo sa akin baka hindi ko mapigilan ang sarili ko na angkinin ka." Banta nito sa asawa. Kaya walang kaabog-abog na binitawan ni Roxanne ang paa nito. At napangiwi naman si Lennon sa sobrang sakit ng kaniyang sugat. "Ha naman! Masakit!" reklamo niya. "Ang dami mo talagang alam." Mataray na wika ni Roxanne. Sa ilalim ng malakas na ulan ay magkatabi ang mag-asawa. Halos manginig na sa ginaw si Roxanne kaya niyakap niya ang kaniyang sarili. "Halika rito, iyayakapin kita." Alok sa kanya ni Lennon. "Okay lang ako," tanggi niya. "Sabing yayakapin nga kita." Kumando ni Lennon sabay hila sa kaniyang asawa at mahigpit itong niyakap. "Oh, wag ka nang pumalag. Ikaw na nga itong niyayakap, ayaw mo pa. Alam mo bang maraming mga babaeng may gusto sa yakap ko, pero ikaw lang ang binigyan ko?" Pagyayabang nito.
Dami mong alam. Higpitan mo na lang kaya ang yakap mo sa akin. Utos ni Roxanne sa asawa at napangiti si Lennon. Ayaw pa. Gusto naman pala. Wika niya sa kaniyang isipan at hinigpitan ang pagkakayakap sa kaniyang asawa. Magkasalong inalalayan ng mag-asawa ang isa't isa sa ginaw na bumabalot sa kanila hanggang sa kapwa sila nakatulog. Sa gitna ng gabi ay tumila na ang ulan at nagising si Roxanne. Lennon! Lennon! Han! Alala niyang tawag sa pangalan nito nang mapansing ginaw na ginaw ito. Idinampi niya ang kaniyang palad sa noo nito at halos mapaso ang kaniyang balat sa sobrang init nito. Pakiramdam niya ay kukumbulsyonin ata ito at maaaring ang sanhi ng mataas nitong lagnat ay ang sugat nito sa paa. Anong gagawin ko? Halos maiyak niyang wika sa kaniyang sarili sa lagay ng kaniyang asawa. Inalis niya ang tali nito sa sugat nito sa paa at kumuha siya ng tubig gamit ang dahon at nilinisan niya ang sugat nito sa paa. Dahan-dahan at maingat niya itong nilinisan. Muli niyang pinunitan ang kaniyang damit at itinali ito sa paa ng kaniyang asawa. Wala silang medisina at sobrang giniginaw si Lennon kaya ang yakapin ito ang tangi niyang ginawa. Buong gabi niyang binantayan ng asawa hanggang sa unti-unti nang bumaba ang lagnat nito bago siya nakatulog. Kinaumagahan ay nagising si Lennon at gulantang siya sa kaniyang nakita. Nang bumungad sa kaniyang harapan, ang grupo ng mga kalalakihan. Mga nakabahag lang ang mga ito at may mga hawak pa itong itak. At ang iba naman ay may hawak na matatalim na bagay na gawa sa kahoy. Tinapik-tapik niya ang kaniyang asawa at nagising na si Roxanne. Bumangon ito mula sa pagkakahiga at agad nitong kinapa ang noo ng asawa. Mabutit wala ka ng lagnat. Aniya rito. Roxanne, nasa kapahamakan yata tayo. Wika ni Lennon sa asawa at napatingin si Roxanne sa gawi kung saan nakatingin si Lennon. Gaya ni Lennon ay nagulantang rin si Roxanne sa mga nakita. Lennon, sino sila? Natatakot na wika ni Roxanne nang makita ang mga kalalakihan na may hawak na mga mapanganib na armas. Hindi ko alam. Tingin ko ay isa silang tribo. Sagot niya sa asawa. Sumenyas ang tila leader ng grupo at walang kagatol-gatol silang pinagdadampot ng mga ito. Nagsisisigaw si Roxanne at sinubukan pang lumaban ni Lennon. Subalit mahina siya at hindi siya makagalaw ng maayos dahil sa malalim na sugat sa kaniyang paa. Dinala sila ng mga ito sa kuta ng mga ito. Iniharap sila ng mga ito sa lalaking itinuturing nilang nakatataas. Sino ang mga taong ito? Masuring tanong ng pinuno sa kaniyang nasasakupan. Hindi po namin sila kilala. Nang dakpin namin sila ay wala silang mga kahit anong mga armas. Parang hindi naman sila mapanganib na tao. Wika ng isa at napatitig ang pinuno kay Lennon. Itong lalaki, gusto ko siya. Gusto ko siyang maging asawa ng anak ko. Gusto ko ang maganda niyang mata. Magbibigay siya ng magandang lahi sa atin. Wika nito na ikinaalma ni Roxanne. Hindi po maaari. He is my husband at hindi niyo siya pwedeng ipakasal sa anak ninyo. Apila niya rito. Napangiti si Lennon sa sinabi ng asawa. Mahal mo na ba ako, Roxanne? Aniya na may saya sa tinig. Hindi pa. Ginagawa ko lang to para hindi ka maging asawa ng iba. Paano na ako kung wala ka? Pagsisinungaling niya kahit ang totoo ay may namumuo ng pag-ibig sa puso niya para sa asawa. Husband? Ano ang husband? Takang tanong ng pinuno at hindi nito alam kung ano ang ibig sabihin ng husband. Husband? Asawa? Kabiyak ng aking puso. Sagot ni Roxanne sa pinuno. Babae, wala akong pakialam kung ikaw ay asawa niya. Ang gusto ko ay ang lalaking yan. Isa siyang magandang lalaki at titiyak kong mabibigyan niya kami ng magandang lahi. Anito sa kanya. Nasaan na si Javi? Tanong ng pinuno sa kaniyang nasasakupan. Wala siya rito, pinuno. Baka abala sa pangangaso. Wika ng isa, bumuntong hininga ang pinuno. Matigas talaga ang ulo ng anak ko. Sige, ikulong ang babaeng yan. Hiwalay sa kulungan ng lalaki. Bukas,
Idadaos ang kasal ng aking anak sa lalaking ito. Hanapin niyo ang aking anak. Utos ng pinuno na agad naman itong sinunod ng dalawang lalaki. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nasa ere si Leonard. Mula sa itaas ay natatanaw niyang chopper na nasa tubig at tsak niyang chopper iyon ng kaniyang kapatid. Agad niyang inilapag ang kaniyang chopper kasama ang 4 na mga tauhan niya. Hindi na niya kasama ang ibang pilot niya dahil inutusan niyang mga ito na magpahinga na dahil mga walang maayos na pahinga ang mga ito. Lennon! Roxanne! Tawag niya sa pangalan ng mga ito ngunit walang nagpapakita sa kanila. Wala na ata sila rito, kaya maghiwa-hiwalay tayong lahat. Doon kayo at dito ako. Magpaputok lang kayo ng baril kung nakita niyo na sila. Bilin niya sa kaniyang mga tauhan at sabay nilang pinasok ang kagubatan. Sa tagal ng paghahanap ay wala pang barilang pumuputok, isang hudyat na hindi pa nakikita ang dalawa. Napapasok na ni Leonard ang pusod ng kagubatan. Nauuhaw siya at nakarinig siya ng isang lagaslas ng batis, kaya tinungo niya ang lugar na yon. Habang sa distansyang pagitan, ay natatanaw niya ang batis at namamangha siya sa ganda ng lugar. Napakaluntian ng mga damo at ang ganda ng falls na tinatamaan ng sikat ng araw na mas nagpapaganda sa lugar. Mas inilapit pa niya ang kanyang sarili sa batis nang biglang makarinig siya ng isang magandang himig. Nagtaka siya at hinanap niya ang taong nagmamay-ari ng himig na yon. Kay gandang babae. Namamanghang wika ni Leonard nang masaksihan niya ang ganda ng isang babaeng naliligo sa batis habang kumakanta. Nakatalikod ito ngunit kitang-kita niya ang ganda ng katawan nito. Inihakbang pa niya ang kanyang mga paa nang biglang may naapakan siyang isang maliit na sanga na naglikha ng ingay. Sino yan? May tao ba dyan? Gimbal na wika ng dalaga sa batis at ginalan nito ang kanyang mata sa paligid. Nakita niya ang isang binata na nasa ilalim ng puno. Sino ka? Padabog nitong bigka sa lalaki at dali-daling kinuha ang kaniyang kasuotan at isinuot ito sa kaniyang katawan. Malaki at pagalit na hakbang siyang lumapit sa lalaki. Bastos ka! Isa kang bastos na lalaki! Taga saan ka? Bakit iba ang iyong kasuotan? At ano yung hawak mo? Usisang wika ng dalaga. Binibini, hindi kita sinisilipan. Nais ko lang uminom sa batis na yan dahil nauuhaw na ako. Ani niya sa dalaga na may mga titig para sa kanya na puno ng paghihinala at kilatis. Tila ang tingin nito sa kanya ay isang mapanganib na tao. Ganun ba? Pwede ka namang uminom sa batis na yan at sumama ka sa akin. Utos sa kanya ng dalaga. May hinahanap pa ako, magandang dilag, kaya hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Ani niya rito. Tsaka mo na hanapin ang hinahanap mo kapag napanagutan mo na ako. Napanagutan? Bulalas niya rito. Bakit naman kita pananagutan? Wala akong ginagawang masama sa'yo, ni hindi ko nga hinipo ang buhok mo. Dugtong niya. Binata, nandito na ang aking mga kasamahan. Papatayin ka nila kung hindi mo ko pananagutan. Sa aming tribo, kung sino ang makakita sa hubot-hubad na katawan ng babae ay pananagutan niya ito, sinadya man o hindi. Kaya sumama ka sa akin. Kapag hindi ka sumama sa akin ay mamamatay ka. Anito sa binata at nakita ni Leonard ang mga kalalakihang papunta sa gawi nila at matid niyang kasamahan ito ng babae. Binata, sumama ka sa akin. Kailangan ko lang din ang tulong mo. Ipapakasal ako ni ama sa taong hindi ko mahal at labis ang tanda sa akin kung wala akong maihaharap sa kanya. Kaya pakiusap. Tulungan mo ako at tutulungan kita. Kabisado ko ang kagubatan, kaya masisigurado kong matutulungan kita. Kapag napakasalan mo ko ay patatakasin din kita pagdating ng panahon na mabigyan mo ko ng anak. Pakiusap nito sa binata. Binibini, hindi pwede ang gusto mo. Tanggi niya. Noli, Akan, dalhin niyo ang binatang ito dahil siya ang mapapangasawa ko. Nakita na niyang hubad ang katawan ko, kaya may pananagutan siya sa akin. Wika ng dalaga sa mga kalalakihan. Nagtataka naman ang dalawa habang nakatitig ang mga ito kay Leonard, kaya nagtaka din ang dalaga. Bakit hindi niyo pa siya dinala? Tanong nito sa mga kasamahan. Prinsesa Javi, siya nga po ang mapapangasawa mo,
Pero hindi namin alam kung bakit siya nakawala sa kanyang kulungan at iba na ang kanyang pananamit. Sagot ni Akan. Anong ibig niyong sabihin? Dikit kilay na tanong ng dalaga. Dinakip na namin ang lalaking ito. At itong lalaki na ito ang nais ng iyong ama para sa'yo. May kasama pa nga itong isang maputing babae at may sugat pa ang lalaking ito sa talampakan. Pero hindi ko mawari kung bakit tila parang wala na siyang sugat sa talampakan. Maaring isa itong biyaya ng ating diwata sa nalalapit mong kasal. Wika ni Nolly. Mawalang galang na po sa inyo. Singit ni Leonard. Ang kapatid ko atang tinutukoy nyo at ang asawa niya. Ilang araw ko na silang hinahanap kaya pwede bang dalhin niyo ako sa kanila? Pangako, magbabayad ako ng malaking halaga. Sagot niya sa mga ito. Anong halagang sinasabi mo? Anong kapatid? Sumama ka sa amin pabalik dahil bukas ng kasal mo sa prinsesa namin. Wika ni Akan at binitbit si Leonard papunta sa kanilang nayon na sinasabi. Nang makarating ang mga ito sa lugar, ay nagtataka sina Akan, Nolly at Javi at palipat-lipat ang kanilang mga tingin sa kambal. Magkamukhang magkamukha kasi talaga ang dalawa. Kaya dinala ng mga ito si Leonard sa pinuno. Ama, ang lalaking ito ang nais kong maging asawa at hindi ang lalaking nasa loob ng kulungan. Wika niya sa ama. At ano ang dahilan mo? Dahil nakita na ng lalaking ito ang hubad kong katawan, kaya dapat niya akong panagutan. Sagot nito. At bakit ko naman siya pananagutan? Hindi ko siya nabuntis o hinalikan man lang kaya bakit ako mananagot? Reklamo ni Leonard. Mawalang galang na mahal na pinuno. Isang tinig ang nagmula sa likuran nila at bumungad ang isang matandang lalaki. Ikaw pala, Anlo. Ano't naparito ka? Tanong ng pinuno. Hindi ba't ang usapan natin ay ako ang magpapakasal sa anak mo? Bakit nakarating sa akin na ibang ipapakasal mo sa kanya? Hindi ako papayag, mahal na pinuno. Kung matapang ang lalaking yan, ay nais kong hamunin siya ng laban. Kung mananalo siya, ay tatanggapin ko na sa iba mapupunta ang mahal kong iniibig. Ngunit kung mananalo ako, ay sa akin siya ikakasal. Sa ganitong paraan, patas ang laban. Anito sa pinuno at pumayag naman ito sa nais ng lalaki. Dumating na nga ang araw ng tagisan ng lakas ni Leonard at ng katunggalin nito. Nanalo ang binata sa unang araw ng labanan. Kasalukuyang nasa kulungan din si Leonard katabi ang kulungan ni Roxanne at Lennon. Lumapit si Javi kay Roxanne at may dala itong pagkain. Ganon din ang ginawa nito sa asawa nitong si Lennon. Kasunod nun ay lumapit ito kay Leonard. Leonard ang ngalan mo, hindi ba? Aniya sa binata at tumangay ito bilang tugon. Sabi mo ay ayaw mong makasal sa akin. Bakit mo ipinananalo ang laban? Sabi mo kailangan mo ng tulong ko, di ba? At nung nakita kong ipapakasal sa'yo, ay naisip ko na kailangan talaga kitang tulungan. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para manalo. Aniya sa dalaga. Salamat. Sagot nito sabay ngiti. Napapitlag si Leonard dahil sa matamis na ngiti ng dalaga. Pakiramdam niya ay kumabog ng mabilis ang kaniyang puso. Lumapit si Javi kay Lennon. Gamot, para tuluyan ng maghilom ang sugat mo. Anito sa lalaki. Javi, maraming salamat. Ang buti mo. Sagot ni Lennon at umalis na ang dalaga. Kinabukasan ay isinagawa ulit ang pagtutuos ng dalawa. Muling nanalo si Leonard kaya siya ang ipinakasal kay Javi. Matapos ng kasal ay lumapit si Leonard sa mahal na pinuno. Ama, pwede po bang dalhin ko si Javi sa kinalakihan naming lugar? Tutal ay asawa ko na siya. Maari po bang nais ko? Walang anuman sa akin. Basta bumisita kayo rito minsan. Sagot nito at buong pahintulot na pinayagan ito sa nais nito at pinakawala na rin sina Lennon at Roxanne. Sinasamahan ng 5 katribo ang 4 palabas ng gubat. Mga kasama, maayos na kami rito. Pwede na kayong bumalik. Utos niya na sinunod naman ng mga ito. Tuluyan ang nakalabas ang 4 sa gubat. Anong klaseng hayop yan? Takot na bigkas ni Javi nang makitang isang chopper. Nagtago pa ito sa likod ni Leonard. Mangangaso si Javi. Ngunit isang bagong hayo para sa kaniyang chopper at sobrang laki pa nito.
Napatawa ng malakas si Leonard at ginulo ang buhok ng asawa. Hindi hayop yan, huwag kang matakot. Aniya sa asawa at nagising naman ang kanyang mga tauhan. Sumakay na sila sa chopper at agad na umalis. Ginagap ni Lennon ang kamay ng asawa. Roxanne, I love you. Sabi nito. Nagtaka si Roxanne kung bakit may lungkot sa mga mata nito. Habang sa kabilang banda naman ay ang ingay ni Javi kasi sigaw sa loob ng chopper at kapit na kapit ito sa kaniyang kinauupuan habang nakatitig sa ibaba. Takot na takot itong mahulog mula sa chopper. Javi, relax. Hindi ka malalaglag dyan. Kalma ka lang. Wika ni Leonard sa asawa at kalaunan ay kumalma naman si Javi. Ilang araw na rin nang makauwi si Roxanne at Lennon matapos ng mga nangyari. Nagtataka si Roxanne kung bakit madalang na lang sila kung magkita ni Lennon. Hindi na ito halos nagpapakita sa kanya. And now, nakatanggap siya ng divorce papers. Nais niya itong makausap upang sabihin ang tunay niyang nararamdaman rito. Ngunit wala ito sa kanilang pamamahay. Kaya nagpa siya siyang puntahan ito sa office nito. Ngunit nasa pintuan pa lang siya ng office nito ay nakarinig siya ng tawanan. Boses iyon ng asawa niya at ng ibang babae. Umigting ang kanyang tenga kaya padabog niyang binuksan ang pintuan ng office nito. Bumungad sa kanyang mga mata ang magandang babae na bukas pa ang 2 butones nito at luwang-luwa ang dibdib. Napatayo naman si Lennon mula sa kanyang kinauupuan. Roxanne! Sambit nito. Roxanne na lang. Roxanne na lang ako para sa'yo? Hindi na ako honey mo? Bakit? Dahil ba sa babaeng yan? Kaya pala halos hindi ka na nagpapakita sa akin dahil may kapalit na pala ako. Sabi mo mahal mo ko. Sinungaling ka. Paiibigin mo lang pala ako sa'yo tapos ngayong mahal na kita ay iiwan mo na ako. Basta ka na lang magpapadala ng divorce papers sa akin. Ano yun, Lennon? Ganon-ganon na lang yun? Ngayong mahal na kita? Sagot! Sagot! Talak niya sa asawa. Lennon, who's this girl? Maarting wika ng babae. Isa ka pang babae ka. May asawang tao na yung nilalandi mo. Ako ang asawa niya. Ako ang misis niya. Kaya pwede bang huwag mong landiin ang asawa ko? Dibdib lang ang puhunan mo. Pabagsak niyang wika sa babae at handa niya itong sampalin kahit anong oras. Landiin? Lennon, you didn't tell me na ganito pala ka paranoid ang asawa mo. Anyway, Mrs. Kuno ni Lennon, here's my ID. Sabi ng babae sabay abot ng ID kay Roxanne. Tinanggap ito ni Roxanne. Mabuti't may pa-ID ka pa. Mas madali kong mahanap ang pagkatao mong malaman. Hindi niya natuloy ang nais niyang bigkasin nang mabasa ang ID ng babae. Kapareho ng apelyido nito, ang apelyido ng kaniyang asawa. Ano? Magkadugo kayo? Dilat matang bigkas niya at halos matunaw siya sa hiya sa harapan ng dalawa. Magpinsan kaming buo. Magkapatid ang mga magulang naming dalawa. Wika ng babae at maarte na kinuha ang ID mula kay Roxanne. Excuse me, anito. Aniya at hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Lumapit si Lennon sa asawa. So, asawa ko, misis ko, nagsiselos ka diba? Pwede bang marinig ulit ang mga talak mo kanina? Ano nga yun? Mahal mo ko? Tama ba? Panguudyok nito sa asawa. Oo na nga. Mahal kita. Mahal na nga kita. Ayoko ng divorce. Itapon mo yun. Ayokong makita yun. Aniya sa asawa. Kahit sunugin ko pa misis ko. Malambing tong sambit at mariing hinalikan sa labi ang asawa. Hinawakan niya ang baba nito at tinitigan ng napakaseryoso sa mga mata. Mahal kita. Thank you for loving me, my wife. Hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya. Aniya rito at mahigpit na niyakap ang asawa. Sa gitna ng pagyayakapan ng dalawa, ay biglang bumungad sa pintuan nila sina Leonard at Javi. Oh, Leonard, naparito ka? Tanong ni Lennon. Lumapit si Leonard kay Roxanne. Roxanne, pwede bang tulungan mo ko? Hindi ko alam paano gawing normal si Javi.
Bakit? Tanong ni Roxanne at ngumuso si Leonard sa silya ni Lennon. Nakaupo na doon si Javi habang ngumingiti at tuwang-tuwa pa ito habang paikot-ikot sa silya ni Lennon. Grabe! Ang saya dito! Wika ni Javi habang masayang naglalaro sa silya ni Lennon. Kanina, alam niyo ba, napadaan kami kanina sa isang fish pond, malapit sa daan. Alam niyo ba kung anong ginawa niya? Tumalon siya at nanghuli ng isda. Konsumisyong wika ni Leonard kay Roxanne. Sabay namang nagtawanan si Lennon at Roxanne at naiiling na lang sa nakakaawang itsura ni Leonard na bakas ang konsumisyon sa kaniyang asawang si Javi. Huwag kang mag-alala, Leonard. Ako ang bahala sa kanya. Sagot naman ni Roxanne at kumindat pa ito kay Leonard na tila ba siya ang magiging fairy godmother ng asawa nito. Makalipas pa ang isang buwan. Ngayon ay nasa harap na ng pari si Lennon at Roxanne. Nagdesisyon silang magpakasal muli. Isang simpleng kasal lamang na idinaos sa kanilang hardin. Hindi man ito ganoon kabongga, at least ngayon ay masasabi na nilang tunay ang kanilang magiging sumpaan sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Roxanne. Ikaw ang babaeng pinapangarap ko noon pa man. Nagpapasalamat ako na natutunan mo akong mahalin at pinapangako ko na aalagaan kita at pasasayahin habang ako ay nabubuhay. Yan ang matamis na sumpa ni Lennon sa kaniyang asawa. Pagkatapos ay hinalikan ito sa labi at isang masigabong palakpakan ang namutawi sa kapaligiran. Wakas.